Kumusta mga sawi at umiibig? Ako si Liala ng Soul Tales. May mga pusong pinagtagpo ng tadhana. Pero paano kung ang tadhanang iyon ay isa palang kasinungalingan? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi galing sa kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay kung ang isang pag-ibig na nagsimula sa isang malaking panlilinlang ay maaari pa bang maging tunay. Just for a year, Cassandra, maging practical ka. Pagkatapos ng isang taon, kapag hawak ko na ang mana ko, hihiwalayan ko rin siya. Ikaw naman talaga ang pakakasalan ko. Ang boses na yon. Ang boses ni Lorenzo. Pero hindi ko kayang makita siyang naglalakad dyan mamaya. Suot ang wedding gown na dapat ay sa akin. Hindi ko kayang makitang tinititigan kanya na parang pag-aari kanya pinsan. Pinsan. Parang may pumunit sa puso ni Valeria Cruz. Ang salitang yon, mula sa bibig ng taong tinuring niyang kapatid ay parang isang punyal. Dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri ang hawak niyang buke ng mga puting rosas. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa marmol, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa likod ng isang malaking haligi, ilang hakbang lang mula sa altar kung saan siya dapat maglalakad. Ang altar kung saan ipinangako ni Lorenzo ang mundo sa kanya. Nakita niya sila. Si Lorenzo, sa kanyang perpektong puting tuxedo, at si Cassandra, ang kanyang pinakamamahal na pinsan, na nakapulupot ang mga braso sa baywang nito. Parang nananaginip si Valeria. Isang masamang panaginip. Ito ba si Cassandra? Ang pinsan na ipinagtanggol niya sa lahat? Ang pinsan na binigyan niya ng sarili niyang ipon para lang makapagtapos ito ng pag-aaral? Naalala pa niya ang mga gabing magkatabi silang natutulog, pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Kasama sa pangarap na yon si Lorenzo. Kinaawaan mo lang ako palagi, Valeria. Tila narinig niya ang boses ni Cassandra sa kanyang isip mula sa isang pag-aaway nila noon. Pero hindi ko kailangan ng awa mo. Ang kailangan ko, ang buhay na mayroon ka. Hindi pala isang simpleng pag-aaway iyon. Isa pala yung pagbabanta. Humakbang siya palabas mula sa likod ng haligi. Napatigil ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra habang si Lorenzo ay agad na itinulak palayo ang babae. Valeria, baby, let me explain. Pero hindi sa kanya nakatingin si Valeria. Ang mga mata niya na nagsisimula ng mamasa ay nakapako kay Cassandra. Bakit? Isang salita lang. Ngunit naglalaman ito ng lahat ng sakit, lahat ng pagtataka, lahat ng taon ng pagmamahal at tiwala na winasak sa isang iglap. Hindi nakasagot si Cassandra. Yumuko lang ito, nanginginig. Ang mga bulungan ay nagsimula na. Ang mga bisita na kanina lang ay masayang nag-uusap, ngayon ay nakatingin sa kanila. Ang wedding planner ay nagmamadaling lumapit. Ang mga kamera mula sa media na naimbitahan para i-cover ang wedding of the year ay nagsimulang mag-flash. Bawat flash ng kamera ay parang isang sampal sa mukha ni Valeria. Ang hiya, ang matinding hiya, ay parang isang kumot na bumalot sa kanya. Tinatanggalan siya ng hininga. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Humuhusga, nagtatawanan. Valeria, please, wag dito. Pakiusap ni Lorenzo. Sinusubukang hawakan ang braso niya. Pero iniwas ni Valeria ang kanyang kamay na para bang napaso. Sa wakas, tumingin siya kay Lorenzo. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pag-aalayan niya ng kanyang buhay. Ngayon, sa paningin niya, isa na lamang itong estranghero. Tapos na tayo. Kasabay ng mga salitang yon, ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Tumalikod siya. Gusto niyang tumakbo, magtago, mawala. Ngunit saan siya pupunta? Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng kanilang mga alaala.
ng mga kasinungalingan. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga bulungan at flash ng kamera, isang lalaki ang humakbang papalapit sa kanya. Hindi siya pamilyar. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. Matangkad, may matalim na mga mata, at isang ekspresyon na hindi mabasa. Dumaan ito sa gitna ng mga tao na parabang pag-aari niya ang lugar. Walang sino man ang humarang sa kanya. Huminto ito sa harap ni Valeria. Ang buong paligid ay tila naglaho. Ang mga mata ng lalaki ay nakatitig sa kanya. Malamig, calculating. Ngunit sa ilalim nito, may nakita siyang kakaiba. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Inilahad nito ang kamay. Isang kamay na malinis at matatag. Adrian Rivas. Hindi yon isang tanong. Isa yung pagpapakilala. Ngunit bakit? Bakit ngayon? Bago pa man makapagsalita si Valeria, hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Nagulat siya sa init na dumaloy mula sa palad nito patungo sa kanya. Sa gitna ng nanlalamig niyang mundo, ang init na yon ang tanging bagay na naging totoo. Isang angkla. Tumingin si Adrian sa paligid, sa mga matang mapanuri, sa mga kamerang nakaamba. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Valeria. Marry me instead. Napatigil ang paghinga ni Valeria. Narinig ba niya ng tama? Sa di kalayuan, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang kanyang ina na napahawak sa dibdib at unti-unting bumagsak. Mama! Ngunit bago pa siya makakilos, mas hinigpitan ni Adrian ang hawak sa kanyang kamay. Ang mga flash ng kamera ay mas dumalas, mas nakakasilaw. Lumapit si Adrian at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Sapat lang para marinig niya sa gitna ng ingay. This is your only way out. Say yes, Valeria. Parang isang panaginip ang lahat. Isang masamang panaginip kung saan gumagalaw ang katawan ni Valeria, pero ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa sahig ng wedding hall, kasama ng mga nalantang puting rosas. Hindi niya namalayan ang paghila sa kanya ni Adrian, palayo sa kaguluhan. Hindi niya naramdaman ang mga siko na bumabangga sa kanya habang tinatawid nila ang dagat ng mga usisero. Ang tanging alam niya ay ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Isang pagkakahawak na hindi masakit, ngunit hindi rin nagbibigay ng kalayaan. Nang isara ni Adrian ang pinto ng kanyang itim at mamahaling sasakyan, ang ingay sa labas ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob ng sasakyan, tanging ang tunog lang ng kanilang paghinga ang maririnig. Siya, humihingal na parang tinakasan ng hangin. Si Adrian, kalmado na, para bang isa lang itong ordinaryong araw. Doon lang nag-sink in sa kanya ang lahat. Ang mukha ni Lorenzo, ang pagkayuko ni Cassandra, ang pagbagsak ng kanyang ina. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan. Walang hikbi. Tanging mga luha lang ng sakit at kahihiyan. Hindi nagsalita si Adrian. Hinayaan lang siya nito. Inabutan lang siya ng isang panyo na gawa sa malambot na tela. Pagkatapos ng ilang sandali, nang medyo kumalma na siya, saka ito nagsalita. Ang boses nito ay direkta at walang emosyon. This is a business arrangement, Valeria. Tumingin si Valeria sa kanya, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? The scandal is already out, sabi ni Adrian habang umaandar na ang sasakyan. By tomorrow, your name and Lorenzo's will be all over the news. Your family's reputation will be ruined. His too. But more importantly for me, my company's stock will be affected because of our recent partnership. Hindi makapaniwala si Valeria. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ito ang iniisip ng lalaking ito. Kumpanya. Stocks? So what do you want from me? Tanong niya, may bahid ng galit sa kanyang boses. I offered you marriage, a real one, on paper. Kalmadong sagot ni Adrian, hindi man lang tumitingin sa kanya. We will be married for 1 year. Just 1 year.
Enough time for the media to forget. Enough time for us to protect what's important. After that, we can file for an annulment quietly, walang gulo. 1 taon, kasal sa isang estranghero, para lang pagtakpan ng isang kahihiyan. Bakit mo to ginagawa? Let's just say, Lorenzo Alcantara and I have a history. This is a convenient solution for both of us. You save your family's honor. I save my company from a potential disaster. It's a practical solution. Practical. Ang sakit pakinggan ng salitang yon. Ang pag-ibig na iningatan niya ay naging isang problema na nangangailangan ng isang practical solution. Si Mama, si Papa, ang pamilya ko, iyon ang mga salitang umalingaw-ngaw sa isip niya. Paano nila haharapin ang mga kapitbahay, ang mga kamag-anak? Ang kahihiyan ay hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang lahat. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituing malalamig at malalayo. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Pumapayag ako. Mahina ang pagkakasabi niya, pero sapat na para marinig ni Adrian. Tumango lang ito na para bang inaasahan na niya ang sagot na yon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gusali. Hindi ito hotel. Hindi rin isang bahay. Isang law office. Sa ganitong oras ng gabi? My lawyer is waiting. We need to sign the contract. Sa loob ng opisina, isang abogadong may salamin ang naghihintay. Nasa ibabaw ng kanyang lamesa ang isang makapal na dokumento. Mabilis na ipinaliwanag ng abogado ang mga nilalaman nito. Guardianship of assets, confidentiality clause at isang bagay ang nakaagaw ng pansin ni Valeria. Section 7B. Basa niya ng malakas. The second party, Valeria Cruz, agrees not to interfere with, inquire about, or involve herself in the business affairs of the first party, Adrian Rivas, with specific preclusion of any matters related to Lorenzo Alcantara and Alcantara Holdings. Tumingin siya kay Adrian. Anong ibig sabihin nito? It means my business is my business. Your personal issues with Lorenzo are yours, sagot ni Adrian. Our marriage is for the public eye only. In private, we have separate lives. That's the deal. Mayroong mali. May pakiramdam si Valeria na may mas malalim na dahilan. Ngunit ano pa bang pagpipilian niya? Pinirmahan niya ang bawat pahina. Ang kamay niya ay nanginginig pa rin. Sa huling pirma, sa ibabaw ng kanyang pangalan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Nabasa nito ang tinta. Ginagawang isang maliit na mantsa ang kanyang pangalan sa kontrata. Ang kanyang golden moment. It's done, sabi ng abogado. Tapos na nga. Ipinagbili na niya ang 1 taon ng kanyang buhay. Tumayo si Adrian. Inayos nito ang kanyang suit. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. You will move into my house tonight. We have to make this look convincing. Hindi iyon isang pakiusap. Isa yung utos. Doon na pagtanto ni Valeria ang katotohanan. Nakalabas nga siya sa isang hawla, pero para lang pumasok sa isa pang hawla na mas malaki, mas malamig, at gawa sa ginto. Ang bahay niya. Ang aking bahay. Ang mga salitang yon ay parang dayuhan sa kanyang pandinig. Isang mundong hindi niya alam kung paano gagalawan. Ang mga Rivas ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo. Matataas ang mga pader, malawak ang hardin, at ang mismong bahay ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para itong isang larawan mula sa isang mamahaling magazine. Ngunit para kay Valeria, ang ganda nito ay malamig at nakakatakot. Pagpasok pa lang nila sa malaking pinto na gawa sa kahoy, isang babae na may edad na ang sumalubong sa kanila. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, matalas, mapanuri, at puno ng hindi maipaliwanag na pagkadismaya. Adrian,
Anong ibig sabihin ng lahat ng tawag na natatanggap ko? Tanong ng babae. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Valeria. Tita Eleanor, this is Valeria Cruz. Sagot ni Adrian. Ang boses ay formal. My wife. Sa wakas tumingin ang babae kay Valeria. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang maruming basahan na napadpad sa kanyang malinis na sahig. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Doña Eleanor. Isang ngawang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Wife? Ang pagkakaalam ko, ang bride sa Alcantara wedding ay may kapangalan niya. Nagkaroon ng pagbabago sa plano, tita. Simpleng sagot ni Adrian. Pagbabago sa plano? Humalakhak si Doña Eleanor, isang tawang walang saya. Adrian, apo, dinala mo ang isang iskandalo sa loob ng pamamahay ko. Ginawa mong isang circus ang pangalan ng pamilya natin para lang sa isang oportunista. Ang salitang oportunista ay tumusok sa puso ni Valeria. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ito pa ang itatawag sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng kahihiyan sa kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Adrian. She is my wife, tita, and she will be treated with respect in this house. Respeto? Ulit ni Doña Eleanor. Ang respeto ay hindi hinihingi, Adrian. It is earned. At sa nakikita ko, ang babaeng ito ay walang dala, kundi kahihiyan. Lumapit si Doña Eleanor kay Valeria. Bawat hakbang niya ay may bigat, may awtoridad. Huminto ito sa mismong harap niya. Napakalapit na kaya niyang maamoy ang mamahaling pabango nito. Listen to me, iha, sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para mapaikot ang pamangkin ko. Pero sa oras na sirain mo ang pangalan ng mga Rivas, I will personally make you regret the day you were born. Hindi nakakibo si Valeria. Ang lakas ng loob na tinipon niya kanina ay biglang naglaho. Nag-utos si Doña Eleanor sa isang kasambahay na ihatid si Valeria sa kanyang kwarto. Habang paakyat siya sa malawak na hagdanan, narinig pa niya ang pag-uusap ng magtita sa baba. Adrian, may utang ka pa sa pamilyang ito. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi na narinig ni Valeria ang sagot. Pagpasok niya sa silid, napanganga siya sa laki. May sarili itong sala, banyo, at isang kama na kasinlaki ng kanyang buong kwarto sa bahay nila. Ngunit ang lahat ng yon ay walang init, malamig, malungkot. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ngayon lang niya naramdaman ang pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ilang sandali pa, may kumatok. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang kasambahay na may dalang tasa ng tsa sa isang tray. Pinabibigay po ni Doña Eleanor, sabi ng kasambahay. Tiningnan ni Valeria ang tsa. Nagdadalawang isip siya. Ngunit sa huli, kinuha niya ito. Inilapag ng kasambahay ang tray sa isang maliit na lamesa. Habang papaalis ito, sinadyaman o hindi, natabig ni Doña Eleanor na biglang lumitaw sa may pinto, ang tasa. Ang mainit na tsa ay natapon sa kamay ni Valeria. Ay naku, pasensya na, sabi ni Doña Eleanor. Ngunit ang tono niya ay puno ng pang-aalaska. I'm so clumsy, manang. Kumuha ka ng basahan. Napaso si Valeria, ngunit mas masakit ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Doña Eleanor. Isang tingin ng tagumpay. Sa halip na sumigaw o umiyak, huminga ng malalim si Valeria. Kinuha niya ang tissue mula sa tray at dahan-dahang pinunasan ang kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Doña Eleanor. Walang bakas ng takot. Tanging isang pagod ngunit matatag na determinasyon. Salamat po, tita, sabi niya. Ang boses ay kalmado na, kahit siya ay nagulat. Pero hindi ko po kailangan ng basahan. Sanay po ako sa paso.
Nagulat si Doña Eleanor sa kanyang sagot. Ang inaasahan niyang mga luha ay hindi dumating. Sa halip, isang pader ang biglang itinayo ni Valeria sa kanyang paligid. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Magaling. Mukhang mas matibay ka kaysa sa inaakala ko. Lumapit ito. Ang mga mata ay nanghahamon. Papayag lang ako sa kasal na to kung mapapatunayan mong karapat-dapat ka sa pangalan ng mga Rivas. Simula bukas, tuturuan kita. Ang mga salitang tuturuan kita ay hindi isang alok. Isa iyong banta. Isang pangako ng mas marami pang pagsubok at pasakit sa mga susunod na araw. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot na ito, sa halip na matakot, nakaramdam si Valeria ng kakaibang pag-usbong ng tapang sa kanyang dibdib. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang pangalan ni Valeria Cruz ay laman na ng bawat entertainment news website at social media platform. The runaway bride finds a new groom on the same day. Who is Adrian Rivas, the mystery CEO? Scandal of the year, a wedding drama. Ang bawat headline ay parang isang dagok sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga komento, mga salitang hindi niya kayang ulitin. Ang pinakamasama ay isang post mula sa isang anonymous blog na malinaw na sinulsulan ni Cassandra. Naglalaman ito ng mga lumang litrato nila na may caption na nagpapahiwatig na si Valeria ang nang-agaw, na matagal na siyang may relasyon sa isang sugar daddy at ginamit lang si Lorenzo. Mga sinungaling, bulong ni Valeria sa kanyang sarili habang nakatingin sa screen ng phone niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit at sa kawalan ng magawa. Pumasok si Adrian sa silid kainan kung saan siya nag-iisa. Nakabihis na ito para sa opisina. Sa kamay nito, hawak ang isang tablet na nagpapakita ng parehong mga balita. "They're painting you as the villain," sabi ni Adrian. Ang tono ay hindi nagbabago. "We need to control the narrative now." "Paano?" tanong ni Valeria. Ang boses ay pagod. "Ang buong mundo na yata ang humuhusga sa akin." "By giving them a better story," sagot ni Adrian. Isang kwentong mas kapani-paniwala. Isang kwentong gusto nilang paniwalaan. Inilapag niya ang tablet sa mesa. "My PR team has arranged an exclusive interview for us this afternoon, live." Nanlaki ang mga mata ni Valeria. "Interview? Anong sasabihin natin?" "The truth," sabi ni Adrian. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang kakaibang kislap sa mga mata nito. "Our truth." Buong umaga, tinuruan siya ng PR team ni Adrian kung ano ang dapat sabihin, kung paano dapat umupo, kung paano dapat ngumiti. Ngunit sa bawat sagot na minemorya niya, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nagiging sinungaling. Dumating ang hapon, dinala siya ni Adrian sa isang TV studio. Ang mga ilaw, ang mga kamera, ang mga taong nagmamadali sa paligid. Lahat ay nakakadagdag sa kanyang kaba. Umupo sila sa isang puting sofa, sa harap ng isang sikat na talk show host. "So, Mr. and Mrs. Rivas," simula ng host, ngumingiti. "The whole country is buzzing. Tell us, how did this whirlwind romance start?" Nagsimulang magsalita si Adrian. Ang kwento niya ay perpekto. Isang lumang pagkakaibigan na muling nabuhay. Isang pag-ibig na hindi inaasahan. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Bawat isa ay maingat na pinili. Ngunit para kay Valeria, ang lahat ay tunog scripted. "And you, Valeria?" tanong ng host sa kanya. "What made you fall for Mr. Rivas?" Natigilan si Valeria. Ang lahat ng sinabi ng PR team ay biglang naglaho sa isip niya. Tumingin siya kay Adrian, humihingi ng tulong. Ngunit si Adrian ay nakatingin lang sa kanya, naghihintay. Nagsimula si Valeria, nanginginig ang boses. "Kind." "Kind?" ulit ng host na para bang hindi makapaniwala. "Noong mga panahong pakiramdam ko ay gumuho na ang mundo ko." Patuloy ni Valeria. Ngayon ay hindi na sa host nakatingin.
kundi kay Adrian. He was there! He held my hand and didn't let go. Nagulat si Adrian sa sinabi niya. Hindi iyon kasama sa script. Ngumiti ang host, tila nasiyahan sa sagot. How sweet! Meron ba kayong isang particular na memory na hindi ninyo malilimutan? The moment you knew. Siya na nga. Dito na sila dapat magkwento ng isang pekeng bakasyon sa Paris. Ngunit bago pa man makapagsalita si Valeria, si Adrian na ang sumagot. Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya, isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. It was raining. Simula ni Adrian. Ang boses ay biglang lumambot. I saw her standing across the street, walang payong. I was about to leave, pero may pumigil sa akin. I grabbed my umbrella, a yellow one, and walked towards her. When I saw her smile, I knew. Napatulala si Valeria. Ang kwento ay hindi totoo. Pero ang paraan ng pagkakasabi ni Adrian ay napakatotoo. Bawat detalye, ang dilaw na payong, ang namngiti. Sa isang iglap, halos naniwala siyang nangyari nga iyon. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kilig! Wow! Sabi ng host, napapalakpak. That's a scene from a movie. Para tapusin ang interview, ang host ay may huling hirit. To finally silence all the doubters, pwede niyo bang ipakita sa amin? A proof of your love? A simple kiss, perhaps? Ang lahat ng camera ay nag-focus sa kanila. Ang buong studio ay biglang tumahimik. Naramdaman ni Valeria na nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Adrian, sa unang pagkakataon, ay mukhang natigilan. Tumingin sila sa isa't isa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay biglang parang napakaliit. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mga mata ni Adrian. Isang refleksyon ng isang babaeng takot, nalilito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang babaeng umaasa. Dahan-dahan, inilapit ni Adrian ang kanyang mukha. Naramdaman ni Valeria ang mainit na hininga nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naghihintay. Ang mga labi ni Adrian ay malambot at mainit. Isang saglit na pagdampi sa kanyang mga labi na nagtagal lang ng 3 segundo. Ngunit para kay Valeria, parang huminto ang oras. Hindi iyon ang halik na inaasahan niya. Walang pagnanasa. Walang pagkukunwari. Isang bagay na totoo. Nang maghiwalay sila, pareho silang hindi makapagsalita. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng katahimikan, ngunit hindi na ito ang malamig na katahimikan ng 2 estranghero. Isa na itong katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga damdaming hindi maipaliwanag. Ang interview ay naging isang malaking tagumpay. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Valeria, mula sa pagiging isang kontrabida, ay naging isang modern-day Cinderella. Ang kanilang love story ay naging bukambibig. Maging si Doña Eleanor ay tila nabawasan ng pagiging mataray, bagamat nanatili itong mapagmasid. Ngunit sa kabila ng pagbabago sa tingin ng publiko, sa loob ng palasyo ng mga Rivas, nanatili ang distansya sa pagitan nila. Nagkikita sila sa almusal, nag-uusap tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at formalidad, ramdam ni Valeria ang pader na nakapagitan pa rin sa kanila. Isang pader na gusto niyang tibagin pero hindi niya alam kung paano. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang pabalik, napansin niya ang isang manipis na sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng library. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto. Nakita niya si Adrian, nakaupo sa isang malaking leather armchair, nakatalikod sa pinto. Nasa harap niya ang isang maliit na mesa, at sa ibabaw nito ay isang bote ng mamahaling whiskey at isang baso na may lamang yelo. Ang amoy ng alak ay malakas. Hindi siya napansin nito. Nakatitig lang ito sa bintana, sa madilim na hardin sa labas. Sa katahimikan ng gabi, mukha itong malungkot. Okay ka lang? Mahina ang tanong ni Valeria.
Sapat lang para marinig. Bahagyang nagulat si Adrian. Lumingon ito at sa liwanag ng lampshade, nakita ni Valeria ang kanyang mga mata. May kalungkutan doon na hindi niya pa nakikita dati. I'm fine, sagot nito, ngunit ang boses ay may pait. Itinaas nito ang baso. Just finishing some business. Lumapit si Valeria. Huminto ilang hakbang mula sa kanya. Dahil ba to kay Lorenzo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Adrian. Si Lorenzo. He has a talent for taking things that aren't his. Hindi lang mga bride. Napakunot ang noo ni Valeria. Years ago, pagpapatuloy ni Adrian, ang tingin ay bumalik sa kawalan. I was about to close the biggest deal of my life, a partnership that would have saved my family's company from bankruptcy. Lorenzo was my junior partner then. I trusted him. Humigop ito ng alak. The night before the signing, he stole my entire proposal, sold it to a rival, and used the money to build his own empire. Halos mawala sa amin ang lahat dahil sa kanya. Ngayon, naintindihan na ni Valeria, hindi lang ito tungkol sa stocks ng kumpanya. Ito ay personal. Malalim ang sugat na iniwan ni Lorenzo kay Adrian. Isang sugat ng pagtataksil, katulad ng sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong Adrian Rivas, hindi ang malamig na CEO, kundi isang taong nasaktan, isang taong may pinaglalaban. Ang kanyang puso ay napuno ng simpatya. Habang nakatingin si Adrian sa malayo, ang mga mata ni Valeria ay napadpad sa isang bagay sa ibabaw ng lamesa nito. Sa tabi ng bote ng alak, isang lumang litrato sa isang silver frame. Si Adrian, mas bata, nakangiti ng malapad, at nakaakbay sa isang lalaking halos kasing edad niya. Ang mga ngiti nila ay totoo at walang bahid ng problema. Hindi niya tinanong kung sino ang lalaki. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Tahimik siyang tumalikod at nagpunta sa kusina. Nagpakulo siya ng tubig at nagtimpla ng mainit na salabat o ginger tea. Bumalik siya sa library. Si Adrian ay nasa parehong posisyon pa rin, malalim ang iniisip. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang inilapag ang mainit na tasa sa tabi ng baso ng whiskey, saka siya tumalikod para umalis. Valeria, napahinto siya sa tawag nito. Lumingon siya. Nakatingin ito sa tasa ng tsa, pagkatapos ay sa kanya. Ang kalungkutan sa mga mata nito ay napalitan ng pagtataka. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang bagay na parang pasasalamat. Salamat, sabi nito, mahina. Tumangulang si Valeria at tuluyan ng lumabas, isinara ang pinto ng marahan. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, pakiramdam niya ay may nagbago. Ang pader sa pagitan nila, kahit hindi pa tuluyang gumuho, ay nagkaroon na ng siwang. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang isip ay puno ng bagong impormasyon, ng bagong damdamin para sa lalaking asawa niya sa papel. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Ngunit sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan at bumalik ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon. Alam ko ang sikreto ng asawa mo. Mag-iingat ka, pinsan. Ang mensahe ni Cassandra ay parang isang multo na bumabagabag kay Valeria buong gabi. Isang sikreto. Anong sikreto? Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa kontrata. Sa Section 7B na nagbabawal sa kanyang alamin ang business ni Adrian. May kinalaman kaya ito doon? Kinabukasan, para takasan ang mga iniisip, nagpaalam siya kay Adrian na bibisitahin niya ang kanyang pamilya. Pero ang totoo, isa lang ang lugar na gusto niyang puntahan, ang Aling Nena's Karinderya. Ito ang maliit na kainan ng matalik na kaibigan ng kanyang ina. Dito siya lumaki. Sa amoy ng adobo at sinigang, ito ang kanyang kanlungan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Aling Nena.
Valeria, anak, kumusta ka na? Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig niya ang mga bulungan mula sa isang mesa sa sulok. Dalawang babae ang nag-uusap. Hindi sapat na pabulong para hindi niya marinig. Ayan na siya, Mare, yung bride na iniwan sa altar. Kawawa naman. Pero swerte pa rin, no? Nakabingwit ng mas malaking isda. Milyonaryo daw eh. Narinig ko nga sa pinsan kong si Lolit, si Cassandra daw talaga ang biktima. Inagaw daw ni Valeria si Lorenzo kaya, ayun, nabisto sa kasal. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ito pala ang sinasabi ng mga tao. Ito ang kasinungalingang ikinakalat ng kanyang pinsan. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa kanya. Hayaan mo ang mga asong kumakahol. Ngunit pagod na si Valeria sa pagtakbo. Pagod na siyang magtago. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi galit, determinasyon. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ni Adrian sa may pinto. Tila may hinihintay. "How was your day?" tanong nito. "They think I'm a gold digger, a manipulative villain." Diretsahang sabi ni Valeria. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Cassandra is playing the victim and she's winning. Tinitigan siya ni Adrian. Hindi ito nagulat. "And what are you going to do about it?" "I'm going to fight back," sabi ni Valeria. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Adrian. "Good. But don't fight fire with fire. You'll only create a bigger fire. You fight it with water." "Anong ibig mong sabihin?" "Stop hiding. Show them who you are," payo ni Adrian. "Bukas, may charity event sa barangay ninyo. A feeding program. Cassandra will be there for sure. Taking pictures with the kids, acting like a saint. You should go." Nagulat si Valeria. Paano mo nalaman ang tungkol doon? "I have my ways." Simpleng sagot nito. Don't confront her. Don't argue, just be yourself. Help. Talk to the elders. Show them the real Valeria. Grace Valeria. That's more powerful than anger. Kinabukasan, habang naghahanda si Valeria, isang maliit na kahon ang iniabot sa kanya ng isang katulong. Galing daw kay Adrian. Pagbukas niya, isang maliit at eleganteng silver brooch ang laman. Hugis dahon ng laurel. May kasama itong isang maliit na card. For luck. Let them see who you are. Habang isinusuot niya ang brooch sa kanyang simpleng blusa, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Gaya ng sinabi ni Adrian, nandoon si Cassandra, napapaligiran ng mga tao, abala sa pagpapakuha ng litrato habang namimigay ng tinapay. Nang makita siya nito, nagbago ang mukha nito, ngunit agad ding bumalik sa isang peking ngiti. Hindi pinansin ni Valeria ang mga bulungan at mga matang nakatitig sa kanya. Sa halip na pumunta sa unahan kung nasaan ang media, nagpunta siya sa likod, sa kusina, kung saan naghahanda ng pagkain ang mga volunteer. Nagsuot siya ng apron at nagsimulang maghiwa ng mga gulay. Kinausap niya ang mga lola. Tinulungan ang mga nanay sa pagbubuhat at nakipaglaro sa mga batang hindi napapansin. Wala siyang ginawang eksena, ngunit ang kanyang mga simpleng kilos ay mas naging maingay kaysa sa anumang sigaw. Nakita ng mga tao ang kanyang sinseridad. Ang dating mga bulungan ay napalitan ng mga ngangiti ng paghanga. Si Cassandra, na abala sa pagkukunwari, ay biglang nagmukhang isang artista sa gitna ng mga totoong tao. Nang matapos ang event, pakiramdam ni Valeria ay nabunutan siya ng tinik. Isang maliit na tagumpay. Habang naglalakad siya palabas ng barangay hall, masaya at gumaan ang pakiramdam, isang anino ang humarang sa kanyang dinadaanan. Si Lorenzo. Mukha itong pagod at magulo. Ang dating kumpiyansa sa mga mata nito ay napalitan ng desperasyon. "Valeria," sabi nito, ang boses ay nagmamakaawa. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Lorenzo." Lalakad na sana siya palayo nang hawakan nito ang kanyang braso. "Sandali lang. Please," bumuntong hininga si Valeria. "Ano ang kailangan mo?"
Tumingin si Lorenzo sa paligid na para bang may hinahanap. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at may halong takot. We need to talk. May kailangan kang malaman tungkol kay Adrian. Binitawan ni Valeria ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Lorenzo. Ang desperasyon sa mga mata nito ay wala ng epekto sa kanya. Wala kang sasabihin kahit ano na paniniwalaan ko pa, sabi niya. Ang boses ay matatag at malamig. Tapos na ang kwento natin, Lorenzo. Huwag mo na itong dugtungan. Tinalikuran niya ito nang hindi na muling lumingon. Sa paghakbang niya palayo, naramdaman niya ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga sumunod na araw ay nagmistulang isang panaginip. Ang tagumpay ni Valeria sa charity event ay nagbigay sa kanya ng bagong kumpiyansa. Dahil dito, ang relasyon nila ni Adrian ay unti-unting nagbago. Wala na ang formalidad. Napalitan ito ng mga biruan sa almusal, ng mga simpleng kamustahan sa pag-uwi nito galing sa trabaho. Isang gabi ng Sabado, walang pasok si Adrian at walang lakad si Valeria. Ang malawak na mansyon ay tila mas naging tahimik. Nagutom si Valeria at nagpunta sa kusina. Nagulat siyang naroon si Adrian, nakatayo sa harap ng bukas na refrigerator, nakakunot ang noo na para bang sinusubukang lutasin ang isang malaking problema. May problema ba? Tanong ni Valeria. Natatawa. Napakamot sa ulo si Adrian. I don't know how to cook. Ang isang CEO na kayang magpatakbo ng isang multi-million peso company, hindi marunong magluto ng itlog? Biro ni Valeria. I can pay people to cook eggs for me, sagot ni Adrian, nakangisi. Pero ngayong gabi, I feel like eating sinigang. Natawa ng malakas si Valeria. Sa unang pagkakataon, isang tunay na tawa sa loob ng bahay na yon. Sige na, akyat na doon. Ako na ang bahala. No, sabi ni Adrian. Isinara ang ref. I want to learn. Turuan mo ako. At doon nagsimula ang kanilang gabi. Ang malaki at modernong kusina ay naging kanilang munting mundo. Itinuro ni Valeria kay Adrian kung paano maghiwa ng sibuyas na nagpaiyak dito, kung paano maggisa at kung kailan dapat ilagay ang mga gulay. Si Adrian, ang lalaking laging may kontrol sa lahat, ay naging isang clumsy na estudyante. Sa bawat pagkakamali niya, napupuno ng tawanan ng kusina. Sa isang pagkakataon, habang sabay nilang inaabot ang lalagyan ng asin, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang munting kuryente ang gumapang sa braso ni Valeria. Bigla silang napatigil. Ang tawanan ay nawala. Napalitan ng isang matinding katahimikan. Tumingin siya kay Adrian at nakita niyang nakatitig din ito sa kanya. Ang mga mata nito, na dati laging malamig at seryoso, ngayon ay may kakaibang init. Ang mundo sa labas ng kusina ay tila naglaho. Sila lang dalawa. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hindi rin niya binawi ang sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundong parang walang katapusan, si Valeria ang unang bumitaw. Medyo nailang. Ang asin, sabi niya. Iniiwas ang tingin. Ngunit ang sandaling iyon ay naiwan sa hangin. Isang bagay na hindi na nila maaaring bawiin. Tahimik nilang tinapos ang pagluluto. Umupo sila sa maliit na mesa sa loob ng kusina, hindi sa malaki at formal na dining hall. Sa harap nila ay 2 mangkok ng mainit na sinigang, ang sinigang na sila mismo ang gumawa. Hindi pala masama, sabi ni Adrian pagkatapos humigop ng sabaw. Para sa isang baguhan. Salamat sa tulong ko, syempre. Ngumiti si Valeria. Nagpatuloy sila sa pagkain, ngunit ang usapan ay naging mas personal. Hindi na tungkol sa panahon o sa balita. Tinanong ni Adrian ang tungkol sa mga pangarap ni Valeria bago ang lahat ng gulo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang planong magtayo ng isang maliit na bake shop. Ikinuwento naman ni Adrian ang tungkol sa panahong simple pa lang ang buhay niya, bago pa man ang malaking responsibilidad sa kumpanya.
Sa bawat kwento, mas nakikita nila ang tao sa likod ng mga pangalan at titulo. Sa ilalim ng ilaw sa kusina, hindi sila si Adrian Rivas, ang CEO, at si Valeria Cruz, ang bride by contract. Sila ay si Adrian at si Val. 2 taong nagkakamabutihan. Para tayong totoo, mahinang sabi ni Valeria. Hindi napigilan ang sarili. Tumingin sa kanya si Adrian. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti. Maybe we are. Pagkatapos nilang kumain, habang nagliligpit, napansin ni Valeria ang laptop ni Adrian na naiwang bukas sa isang sulok ng kusina. Isang email ang nasa screen. Hindi niya sinasadyang basahin, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang subject line. Project Retribution. Isang munting kaba ang kumurot sa kanyang dibdib. Retribution. Paghihiganti. Para kanino? Kay Lorenzo? Ngunit pinili niyang ipagsawalang bahala ito. Ayaw niyang sirain ang perpektong gabi. Pagkatapos magligpit, nagpunta sila sa sala. Umupo sila sa magkabilang dulo ng sofa, ngunit ang distansya ay hindi na kasing layo ng dati. May isang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanila. Ang katahimikan ay komportable, puno ng mga posibilidad. Tumingin si Valeria kay Adrian. Nakatingin din pala ito sa kanya. Dahan-dahan, nagsimula itong lumapit. Ang puso ni Valeria ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ito na ba yon? Ang sandaling pareho nilang hinihintay? Nang ilang pulgada na lang ang pagitan nila, isang matigas na boses ang bumasag sa kanilang mundo. Adrian. Si Doña Eleanor. Nakatayo ito sa may pintuan ng sala. Ang muka ay kasing tigas ng bato. Agad na lumayo si Adrian kay Valeria. Tumayo ito at inayos ang damit. Tita, sabi nito. Ang boses ay bumalik sa pagiging formal. May bisita ka, sabi ni Doña Eleanor. Ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Valeria. Pagkatapos, may isang babaeng lumabas mula sa likuran ni Doña Eleanor. Matangkad, napakaganda, at nakasuot ng isang damit na mas mahal pa yata kaysa sa buong wardrobe ni Valeria. Ang bawat kilos nito ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tumingin ang babae kay Valeria, isang mapanuring tingin, bago ngumiti ng matamis kay Adrian. Adrian, darling, sabi nito. Ang boses ay malambing. Tumingin si Doang Eleanor kay Valeria, isang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Valeria, I would like you to meet Bianca, sabi ng matanda. Binibigkas ang bawat salita ng may diin. Ang fiancé ng pamangkin ko. Ang salitang fiancé ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Valeria. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang init at kilig na naramdaman niya kanina lang ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng paliwanag, ng pagtanggi. Ngunit si Adrian ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatingin ito kay Bianca. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Isang perpekting maskara na muli niyang isinuot. Bianca, sabi lang ni Adrian. What are you doing here? What do you mean, darling? Sagot ni Bianca. Lumalakad palapit dito na para bang pag-aari niya ang bawat sulok ng sala. I came to see my future husband, of course, at para na rin makilala ang bisita mo. Tumingin ito kay Valeria. Ang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nangaalaska. She's not a visitor. She's my wife, mariing sabi ni Adrian. Isang tawa ang kumawala kay Bianca. Wife? Oh, Adrian, you've always been the dramatic one. Don't worry, sabi nito. Ngayon ay bumaling kay Valeria. I know all about your little arrangement. It's a brilliant business move, I admit. Using his enemy's discarded bride to create a media frenzy while finalizing a hostile takeover. Genius! Hostile takeover, arrangement, ang mga salita ay umiikot sa ulo ni Valeria, ngunit hindi niya maintindihan.
Anong, anong sinasabi mo? Tanong ni Valeria. Ang boses ay nanginginig. Tumingin si Bianca kay Adrian na para bang nagpapaalam. Oh, didn't he tell you? My sweet, naive girl, hindi ka ba nagtaka kung bakit ang isang bilyonaryo ay bigla na lang susulpot sa isang kasal para sagipin ang isang babaeng hindi naman niya kilala? That's enough, Bianca, banta ni Adrian. Ang boses ay mababa at mapanganib. Ngunit hindi nagpatinag si Bianca. Mas lalo pa itong lumapit kay Valeria na parang isang ahas na handa ng tumuklaw. Hindi mo ba alam? Bulong nito, puno ng lason. Parte ka lang ng plano para pabagsakin si Lorenzo. Adrian knew everything from the start. Sinungaling ka, sabi ni Valeria. Ngunit ang kanyang sariling boses ay parang nanggagaling sa malayo. Am I? Ngumisi si Bianca. Kinuha nito ang kanyang mamahaling telepono. May pinindot ito at isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Odes ni Adrian. The wedding will be a circus. Attorney Lorenzo will be publicly humiliated. His stocks will plummet by morning. That's when we strike. I'll be there. Kapag nagkagulo na, I'll step in. I'll save the bride. It's the perfect cover. No one will suspect our real move until it's too late. Ang bawat salita sa recording ay parang isang kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Valeria. Ang pagdating niya, ang alok niya, ang paghawak niya sa kanyang kamay, ang kwento tungkol sa dilaw na payong, ang halik, lahat. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang kalkuladong galaw sa isang larong hindi niya alam na nilalaro pala. Siya ang pain, siya ang pyesa, siya ang perfect cover. Now you know, sabi ni Bianca, puno ng pagwawagi. Itinago nito ang telepono. This marriage is a sham within a sham, a business tool. At kapag tapos na ang lahat, ako pa rin ang pakakasalan niya. Dahil ang kasal namin ay isang merger ng dalawang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi isang fairy tale. Hindi na umiyak si Valeria. Ang sakit ay napakalalim na kahit ang mga luha ay tila natuyo. Tumingin siya kay Adrian, ang lalaking pinagsimulan niyang pagkatiwalaan, ang lalaking nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Ang maskara sa mukha ni Adrian ay nag-umpisa ng mag-crack. May bakas ng panik sa kanyang mga mata. Valeria, I can explain. The plan. The plan was real. But what happened between us? That wasn't part of it. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeria. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Isang tawang nagpatahimik sa buong silid, maging kay Bianca at Doña Eleanor. Tumingin siya kay Adrian. Ang mga mata niya ay tuyo at walang buhay. So this was all just business? Ang tanong niya ay hindi nangangailangan ng sagot. Nakita na niya ang katotohanan. Narinig na niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay kalmado. Masyadong kalmado. Valeria, where are you going? Tanong ni Adrian. Sinusubukang lumapit. Ngunit tinaas lang ni Valeria ang kanyang kamay para pigilan ito. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, manakit, magwala. Ngunit hindi niya ipapakita sa kanila na wasak siya. Hindi na muli. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat. Val, sigaw muli ni Adrian. Huminto siya sa gitna ng hagdanan, ngunit hindi siya lumingon. Congratulations, Mr. Rivas. Ang boses niya ay walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. You got what you wanted. Our contract is over. Nagpatuloy siya sa pag-akyat. Narinig niya ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. At sa likod ng nakasarang pinto na yon, sa wakas, bumagsak siya sa sahig at ang mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang katahimikan sa likod ng nakasarang pinto ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Hindi umiyak si Valeria, hindi siya nagwala. Nakaupo lang siya sa sahig, nakasandal sa malamig na pinto, habang ang mga salita mula sa recording
ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. I'll save the bride. The perfect cover. Business. Ang bawat salita ay lason na unti-unting pumapatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang sakit ay iba. Noong tinraidor siya ni Lorenzo, gumuho ang kanyang pangarap. Ngayong tinraidor siya ni Adrian, gumuho ang kanyang pagkatao. Dahil sa pagkakataong ito, hinayaan niyang maniwala. Hinayaan niyang bumangon. Narinig niya ang mga katok sa pinto. Mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas. Valeria, please, let me in. Let me explain. Boses ni Adrian, puno ng pagsusumamo. Isang emosyon na hindi niya pa narinig mula dito. Ngunit para kay Valeria, ang boses na yon ay bahagi na rin ng kasinungalingan. Hindi siya sumagot. Hindi siya gumalaw. The plan was just a plan. Sigaw ni Adrian mula sa labas. Ang boses ay basag. It was cold and calculated, but then you came. Ikaw, hindi. Hindi ka kasama sa plano. Ang pagtawa mo, ang pagluluto mo ng sinigang, ang lahat ng yon. Totoo yon para sa akin. Maniwala ka. Gusto niyang maniwala. Isang parte sa kanya ang desperadong gustong maniwala. Ngunit paano? Paano mo pagkakatiwalaan ang isang taong ginamit ang iyong pinakamasakit na sandali para sa sarili niyang kapakanan? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Adrian. Pagkatapos, katahimikan. Ngunit alam niyang hindi ito umalis. Ramdam niya ang presensya nito sa kabilang panig ng pinto. Isang pader na gawa sa kahoy lang ang naghihiwalay sa kanila. Ngunit para itong isang pader na hindi na kailanman matitibag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinatype ang numero ni Aling Nena. Hello, Nena. Valeria, anak. Napatawag ka? Gabi na ah. Pwede. Pwede po ba akong makituloy sa inyo bukas? Kahit isang gabi lang. Siyempre naman, anak. Anumang oras. May problema ba? Hindi sumagot si Valeria. Ang isang hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay kumawala. Sa labas ng pinto, narinig ni Adrian ang mahinang tunog ng pag-iyak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang sakit na higit pa sa pagkalugi sa negosyo. Ito ang sakit ng pagsisisi. Ito ang sakit ng posibleng pagkawala ng isang bagay na hindi niya namalayang naging napakahalaga na pala sa kanya. Hindi siya umalis. Umupo siya sa sahig sa labas ng pinto ni Valeria at doon naghintay buong gabi. Ang CEO ng Rivas Corporation nakabantay sa isang nakasarang pinto. Nagbabantay sa isang pusong winasak niya. Ito ang kanyang golden moment ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Narinig ni Adrian ang pagbukas ng lock. Agad siyang napatayo. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Valeria sa harap niya. Nakabihis. Ang mga mata niya ay bahagyang maga, ngunit walang bakas ng luha. Sa halip, mayroon itong isang malamig na determinasyon. May dala siyang isang maliit na shoulder bag. Ang puso ni Adrian ay bumagsak. Aalis na siya. I'm leaving, sabi ni Valeria. Ang boses ay walang emosyon, na para bang nakikipag-usap sa isang estranghero. Gaya ng napag-usapan natin, tapos na ang kontrata. Valeria, don't. Pero bago ako umalis, pagpapatuloy niya, na para bang hindi siya narinig. You will help me do one last thing. Napakunot ang noo ni Adrian. Anything. Tumingin si Valeria ng diretso sa kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang apoy na minsan na niya nang nakita sa charity event. Ngunit ngayon, mas malaki, mas mapanganib. Tinulungan mo akong iligtas ang pangalan ko. Ngayon, tutulungan mo akong bawiin ang buhay ko. Anong plano mo? Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Valeria. It's time to end this. It's time to show Lorenzo and Cassandra how the game is really played. Ang mga mata ni Valeria
ay kumikinang sa isang determinasyon na hindi pa nakita ni Adrian. Walang galit, walang luha. Tanging isang matalas na kaisipan. Anong balak mo? Tanong ni Adrian, may halong paghanga at pangamba. Gagamitin ko ang lahat ng itinuro mo sa akin. Sagot ni Valeria, ang kanyang tinig ay malamig at malinaw. Ang PR, ang narrative, ang lahat ng kasinungalingan. Pero sa pagkakataong ito, ako ang magpaplano. At ikaw, Mr. Rivas, ang magiging kakampi ko. Tinitigan siya ni Adrian. Ano mang gusto mo, gagawin ko. Unang-una, sabi ni Valeria, ang kanyang ISIS ay tila gumagana na sa bilis ng kidlat. Bigyan mo ako ng lahat ng impormasyon tungkol kay Lorenzo, lahat ng illegal na transaksyon, lahat ng shady deals, ang lahat ng ginamit niya para dayain ka noon. Gusto ko ng ebidensya. Hindi nagtanong si Adrian. Nag-utos lang siya sa kanyang assistant na ihanda ang lahat ng financial reports at legal documents tungkol kay Lorenzo Alcantara. Pagkatapos ng ilang oras, isang makapal na folder ang nasa harap ni Valeria. This is everything, sabi ni Adrian, inilapag ang folder sa mesa. My revenge? It doesn't matter anymore. Your peace of mind does. Tiningnan ni Valeria ang mga mata nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sinseridad. Ang taong nasasaktan sa kanyang harapan ay pareho ng taong nakita niya sa library noong gabing iyon. Ngunit ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Ngunit ang sakit na dulot ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Hindi siya sigurado kung kailan o kung kailanman siya magpapatawad. Kinuha niya ang folder. Ang bawat pahina ay nagsasabi ng isang kwento ng korupsyon. Ito lang ang kailangan natin, sabi ni Valeria, may ngisi sa kanyang labi. Ngayon, oras na para simulan ang huling laban. Ang plano ni Valeria ay henyo. Isang laro ng pusa at daga, ngunit siya ang pusa. Nagpadala siya ng mensahe kay Lorenzo, isang mensaheng puno ng desperasyon. Nagpapahiwatig na nawawasak siya sa pangalawang pagkakataon dahil sa panlilinlang ni Adrian. Nagpapakita na handa siyang magpatawad kay Lorenzo at bumalik sa kanya para lang takasan ang masakit na katotohanan. Gaya ng inaasahan, kinagat ni Lorenzo ang pain. Ang kanyang ego ay napakalaki at ang pagkakataong makabalik sa piling ng isang sugar daddy's wife ay nakakasilaw. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita si Valeria sa publiko. Hindi siya kasama ni Adrian. Sa halip madalas siyang nakikita sa mga lugar na madalas puntahan ni Lorenzo, sa mga restaurant na dating nilang pinupuntahan, sa mga event na alam niyang dadalo si Lorenzo. Bawat galaw niya ay kalkulado, bawat tingin ay may kahulugan, bawat pag-iwas kay Adrian ay isang mensahe sa publiko. Si Cassandra naman, lalo nang naging agresibo. Nagsisimula na itong mag-post ng mga cryptic messages sa social media na nagpapahiwatig na meron itong nalalamang mas malalim na sikreto. Tila nakaramdam ito ng banta mula sa muling paglapit nina Valeria at Lorenzo. Isang gabi, habang nag-e-edit si Valeria ng isang spreadsheet na ibinigay ni Adrian, may isang notification na lumabas sa kanyang email, isang bagong email mula sa isang hindi kilalang sender. Walang pangalan, walang subject. Nagdadalawang isip siya, ngunit sa huli, binuksan niya ito. Isang attachment. Chick USB. Pag-click niya, bumungad sa kanya ang isang serye ng mga dokumento, mga larawan, at mga video, mga ebidensya ng malawakang pandarayan ni Lorenzo sa mga investor, mga banta sa mga empleyadong ayaw sumunod, at ang pinakamasakit, isang video clip ni Lorenzo at Cassandra na nagpaplano ng lahat, ilang linggo bago pa ang kasal. Ngunit ang nakakapagtaka ay ang huling file, isang litrato ni Bianca. Nakangiti. Hawak ang isang wine glass. Sa ilalim nito, isang maikling mensahe. He also played me. He deserves this. Your victory will be mine too. Si Bianca? Siya ang nagpadala ng USB?
Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan? Ang twist na ito ay nagbigay sa kanya ng isang bagong armas. Ngayon, mayroon na siya ng lahat ng kailangan niya. Oras na para tapusin ang lahat, bulong ni Valeria sa kanyang sarili. Sa sumunod na araw, nagpadala siya ng text message kay Lorenzo. "Can we meet? I need to talk to you. Alone, I miss you." Nagreply agad si Lorenzo. Ang kanyang tono ay puno ng tagumpay. "Of course, baby. Where and when?" Pinili ni Valeria ang isang mamahaling cafe sa gitna ng syudad. Sa oras na alam niyang maraming tao, sinigurado niya na may sapat na kamera sa paligid. Bago umalis, kinuha niya ang silver brooch na bigay ni Adrian. Maingat niyang isinuot ito, tinitiyak na ang maliit na recording device na ikinabit niya sa likod ay nakatago. Pagdating niya sa cafe, nandoon na si Lorenzo. Nakangiti ng matamis. Umupo siya. Sinimulan nito ang kanyang spiel, kung gaano niya siya kamahal, kung gaano siya nagkamali, at kung gaano niya kamahal ang money na makukuha niya mula sa kanya. "Napakabobo ko," sabi ni Lorenzo, tumatawa. "Naniwala ako sa iyo, Valeria. Akala ko, madali lang kitang mapapaikot. Pero ang totoo, wala kang pera. Ngayon kay Adrian, doon ako may mapapala. Sayang, hindi ko na dapat ginawa yon sa kasal. Dapat pala, hinintay ko na lang na maging mag-asawa kayo para mas madali kong makuha ang lahat ng mana ni Adrian. Ang bobo mo, Valeria. Nagpakasal ka sa taong ipinahamak ang buhay mo." Ang bawat salita ay naitala. Bawat kasinungalingan, bawat plano, bawat pagmamayabang. Si Lorenzo, sa kanyang pag-aakalang siya ang nagwawagi, ay ibinaba ang kanyang sarili sa kanyang sariling hukay. Ito ang kanyang golden moment. Ang recording mula sa cafe ay parang isang gintong susi. Hawak ni Valeria ang lahat ng kailangan niya. Ang mga ilegal na transaksyon ni Lorenzo, ang ebidensya ng pandaraya, ang videoclip nila ni Cassandra, at ngayon, ang kanyang sariling pag-amin. "Ito na," sabi ni Valeria, habang nakaupo sa library, tinitigan ng brooch na may nakakabit na recorder. Tapos na ang laro. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Are you ready for this? Once you release this, there's no turning back. They will fight back with everything they have." "Mas handa ako kaysa kailanman," sagot ni Valeria. "Wala na akong itatago. Wala na akong mawawala." Nagsimulang kumalat ang balita na muling nagkakamabutihan sina Valeria at Lorenzo. Mga paparazzi ang naghihintay sa labas ng mansyon ng mga Rivas. Nakita si Valeria na ilang beses nakikipagkita kay Lorenzo. Ang lahat ay ayon sa plano ni Valeria. Ngunit ang muling paglapit ni Valeria kay Lorenzo ay lalong nagpainit ng ulo ni Cassandra. Nagsimula itong maging desperado. Kung dati ay nagtatago pa ito sa likod ng mga anonymous posts, ngayon ay direkta na itong nagpo-post ng mga banta sa social media, direkta kay Valeria. @Sadar Cassandra Alcantara. "Some people just never learn. You can't steal what's mine, pinsan. Mag-ingat ka. Baka hindi na kayo umabot sa susunod na araw." Ang mga banta ni Cassandra ay nagpataas ng stakes. Ngunit imbes na matakot, mas lalong naging determinado si Valeria. Mula sa malayo, tahimik na gumagalaw si Adrian. Wala siyang direktang pakikipag-ugnayan kay Valeria. Sinusunod ang kanyang kahilingan na magkaroon ng sariling espasyo. Ngunit ang kanyang PR team ay maingat na naglalabas ng mga pahayag na nagpapahiwatig na nag-aalala si Adrian sa kaligtasan ng kanyang asawa matapos ang mga banta. Isang tahimik na babala kay Cassandra. Isang hapon, habang nag-iisip si Valeria kung paano niya ilalabas ang lahat ng impormasyon, may kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Si Doña Eleanor. Nagulat si Valeria. Simula nang mangyari ang eskandalo sa pagitan niya at ni Adrian, hindi na ito lumapit sa kanya. "Maari ba akong pumasok?" tanong ng matanda. Ang boses ay kalmado.
Tumango si Valeria. Umupo si Doña Eleanor sa isang upuan. Ang mga mata ay matalim pa rin, ngunit may kakaibang lambot. Narinig ko ang recording, sabi nito, direkta. Ipinadala sa akin ni Adrian ang lahat ng ginawa ni Lorenzo at ang plano ni Adrian mula pa sa simula. Napahinga ng malalim si Valeria. Kung gayon, alam ninyo na po. Oo, alam ko na, sabi ni Doña Eleanor. At alam ko rin na ang pamangkin ko ay isang malaking tanga. Hindi ko akalain na kayang niyang gawin iyon. At ikaw, anak, sa lahat ng akala ko sa'yo, hindi ko akalain na meron kang ganitong lakas. Hindi ito humingi ng tawad. Hindi ito nagsabi ng I'm sorry. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas makahulugan pa. Ang pangalan ng mga Rivas ay hindi dapat madungisan ng mga taong katulad ni na Lorenzo. Sabi ni Doña Eleanor. Lumapit ito at inilapag ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Valeria. Isang tasa ng salabat. Ang paborito niya. The Rivas family does not back down from a fight. Show them who you are, Valeria. Iyon ang kanyang golden moment, ang pagtanggap mula sa pinakamalaking hadlang sa kanyang buhay. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang ipinadala sa email ng lahat ng sikat na media outlets, sa lahat ng social media influencers, at sa lahat ng taong may kinalaman sa mundo ng negosyo. Ito ay galing sa Cruz Rivas Holdings. Subject: Special Press Conference, The Truth Revealed Date, petsa ng susunod na araw. Time: oras ng hapon. Venue: The Grand Ballroom, Alcantara Hotel and Convention Center. Ang Alcantara Hotel, ang mismong lugar kung saan sana magaganap ang kanyang kasal. Ang lugar kung saan siya napahiya. Ngayon, doon niya ilalabas ang lahat ng katotohanan. Isang text message ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Ito ay isang litrato ng bulwagan. Wala nang iba. Isang senyales na nakahanda na ang lahat. Alam niya kung sino ang nagpadala. Si Adrian. Tumingin si Valeria sa imbitasyon. Ang labanan ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, siya ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang Grand Ballroom ng Alcantara Hotel ay puno ng tao. Mga kamera, mikropono, at daan-daang pares ng mga matang nakatuon sa entablado. Ang hangin ay puno ng tensyon at pag-asa. Nandito ang lahat, ang media, ang mga investor, ang mga kakompetensya sa negosyo. At sa isang sulok, si Doña Eleanor, may hawak na tasa ng kape. Ang mga mata ay matalim na nakamasid. Pumasok si Lorenzo at Cassandra, magkaakbay, na para bang nagmamarcha sa isang tagumpay. Ang mga ngiti nila ay peke, puno ng pagmamataas. Inakala nilang sila ang magwawagi. Inakala nilang sila ang bibigyan ng entablado. Ngunit ang entablado ay hindi para sa kanila. Sa wakas, lumabas si Valeria. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na mas naging kapansin-pansin sa gitna ng mga magarbong kasuotan. Walang alahas, walang mamahaling makeup, tanging ang kanyang tindig at ang matalim na kislap sa kanyang mga mata ang nagsasalita. Sa kanyang dibdib, kumikinang ang silver brooch na bigay ni Adrian. Ang mga bulungan ay namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Lumakad si Valeria patungo sa mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay kalmado at malinaw. Maraming salamat sa pagdalo. Alam kong marami kayong tanong at ngayong araw, sasagutin ko ang lahat. Tumingin siya sa direksyon ni na Lorenzo at Cassandra. Ang kanyang tingin ay walang galit, ngunit may bigat na bumabalot sa kanila. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong hubaran ako ng aking dignidad, patuloy ni Valeria. Hinayaan kong durugin ang aking puso at hinayaan kong pinturahan ang aking pangalan ng mga kasinungalingan. Isang munting buntong hininga ang maririnig mula sa madla.
Ngunit hindi na po ngayong araw. Hinawakan niya ang mikropono ng mahigpit. Noong araw ng aking kasal, 2 tao ang sumira sa aking pangarap at sa aking buhay. Si Lorenzo Alcantara at si Cassandra, ang pinsan ko. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo at Cassandra. I have proof, sabi ni Valeria. Ipinakita niya ang isang video sa malaking screen. Ang video nila ni Lorenzo sa cafe, kung saan ipinagmamayabang nito ang kanyang pandaraya. Bawat salita, bawat tawanan, walang makakaila. Sunod, ipinakita niya ang video clip nila ni Cassandra, kung saan pinaplano nila ang lahat bago pa man ang kasal. Isang malamig na kalkulasyon, ang bulwagan ay napuno ng ingay. Nagulat, nagalit, nagulat. Those are fake! Sigaw ni Lorenzo, sinusubukang lumapit sa entablado. Valeria, anong ginagawa mo? Ngunit tiningnan lang siya ni Valeria. Fake? Ito ba fake rin? Ipinakita niya ang mga dokumento mula sa USB at sa folder ni Adrian, ang mga illegal na transaksyon, ang mga ghost companies, ang mga ebidensya ng pandaraya sa mga investor. Ang lahat ng inakala ni Lorenzo na kaniya ay unti-unting nawawala. Sa tindi ng pressure, nawalan ng kontrol si Cassandra. Sinungaling, gumaganti lang kayo sa akin. Inagaw mo si Lorenzo sa akin. Sigaw nito habang umiiyak. Kaya mo yan ginagawa dahil inggit ka sa akin. Laging ikaw ang bida. Laging ikaw ang gusto ng lahat. Ang kanyang mga salita ay mas nagpatunay lamang sa kanyang pagkasira. Ang kanyang pag-amin ay mas malakas pa sa anumang ebidensya. Nagpatayan sila ni Lorenzo sa gitna ng bulwagan. Sinisisi ang isa't isa. Ibinubunyag ang mas marami pang sekreto. Narinig ni Valeria ang malalakas na hiyawan mula sa mga investor. Ang mga flash ng kamera ay mas dumalas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito masakit. Tiningnan niya ang gulo na nilikha niya. Hindi siya naging masama. Hindi siya gumanti sa parehong paraan. Pinakita niya lang ang katotohanan. At ang katotohanan, kung minsan, ay mas masakit kaysa sa anumang paghihiganti. Pagkatapos ng ilang oras, ang bulwagan ay unti-unting lumuwag. Naiwan sina Lorenzo at Cassandra, nakaupo sa sahig, wasak ang reputasyon, durog ang pagkatao. Ang hiya ay bumalot sa kanila ng mas matindi kaysa sa naramdaman ni Valeria noon. Bumaba si Valeria sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay daan. Ang ilan ay pumapalakpak. Ang iba ay lumalapit para batiin siya. Ngunit ang mga mata ni Valeria ay nakatuon sa isang tao. Si Adrian, nakatayo ito sa likod, sa dulong bahagi ng bulwagan. Hindi ito lumapit. Hindi ito sumama sa kanya sa entablado. Hinayaan itong maging kanya ang sandaling ito. Isang hudyat ng respeto. Tumingin ito kay Valeria at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya binigkas ang anumang salita, ngunit ang tingin niya ay sapat na. You did it, Valeria. You are finally free. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, naglalaman ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan, at ng lahat ng posibleng pag-asa. Ito ang kanyang golden moment. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya palabas. Huminga siya ng malalim. Sa labas ng hotel, nakahanda ang kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya ang boses ni Bianca. Well played, Valeria, sabi ni Bianca. Lorenzo also betrayed me in the past. It was my revenge too. I knew you could do it. Inilahad nito ang kanyang kamay. Friends? Ngumiti si Valeria. Friends. Pumasok siya sa sasakyan. Nag-iisang umalis. Nag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon masakit. Ito ay isang kalayaan. Ngunit isang tanong ang naiwan sa kanyang isip. Ang kalayaan bang ito? Kasama ba si Adrian? O kailangan niya munang palayain ang puso niya mula sa kanya? 1 buwan na ang nakalipas,
mula nang mangyari ang lahat. Si Lorenzo Alcantara at Cassandra ay naglaho na sa social scene. Ang kanilang mga pangalan ay naging kasing kahulugan ng iskandalo at korupsyon. Ang kanilang mga negosyo ay gumuho. Ang kahihiyan, hiya, ay kumain sa kanila ng buong buo. Si Valeria Cruz, sa kabilang banda, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang bagong simula. Nagbalik siya sa kanilang simpleng bahay sa barangay, kasama ang kanyang mga magulang. Tinulungan niya si Aling Nena sa karinderya. Nagplano siya para sa sarili niyang bake shop. Unti-unti, bumalik ang kapayapaan sa kanyang buhay. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang kalimutan. Ang sakit ng pagtataksil ni Lorenzo at Cassandra ay nag-iwan ng peklat. Ngunit ang sakit mula kay Adrian, iyon ang pinakamahirap kalimutan. Ang sakit ng panlilinlang mula sa taong nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Hindi na nagpakita si Adrian, hindi na ito tumawag, hindi na rin siya nag-text. Ngunit alam niyang nandoon pa rin ito. Sa kanyang mundo, nagmamasid. Narinig niya mula sa mga kapitbahay na unti-unting umuunlad ang kanilang barangay. May mga bagong proyekto sa komunidad. May mga scholarship programs para sa mga bata. Lahat ay galing sa isang anonymous donor. Alam ni Valeria kung sino. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mesa sa karinderya, umupo si Aling Nena sa tabi niya. Anak, minsan ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para sa sarili mo. Nagulat si Valeria. Ano pong ibig ninyong sabihin, Aling Nena? Ngumiti ang matanda. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala. Para yan sa pusong nasaktan. Kung hindi ka magpapatawad, Val, habang buhay kang magiging bilanggo ng sakit. At hindi mo yan deserve. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa kanya. Laging handa siyang lumaban para sa tama, para sa hustisya. Ngunit ang pagpapatawad, iyon ang pinakamahirap. Minsan, kinakausap niya ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang tahimik na tao, laging nakikinig. Papa, paano po kayo nakapagpatawad kay Tito Leo? Tanong niya. Tinutukoy ang kapatid ng kanyang ama na nangutang sa kanila at hindi na ibinayad. Matagal bago ako nakapagpatawad, anak, sabi ng kanyang ama. Pero pagkatapos, gumaan ang loob ko. Hindi dahil sa deserving si Leo, kundi dahil deserving ako sa kapayapaan. Ang mga aral ng pagpapatawad ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nagsimula siyang tingnan ang lahat ng ginawa ni Adrian. Oo, nagsimula ito sa isang kasinungalingan. Oo, ginamit siya nito. Ngunit sa huli, pinrotektahan siya nito. Tinulungan siya nitong bumangon. At pagkatapos ng lahat, pinakawalan siya nito. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Adrian ay totoo. Ang kilig, ang tawanan, ang mga sandali sa kusina. Hindi iyon parte ng plano. Iyon ay nanggaling sa puso. Ang tanong ay, handa na ba siyang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Hindi kay Lorenzo, hindi kay Cassandra, kundi kay Adrian. At sa sarili niya, handa na ba siyang ipagsapalaran ang kanyang puso sa ikalawang pagkakataon? Habang naglilinis siya ng mga plato, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw sa pintuan ng karinderya. Napakataas, napakapamilyar. Bumilis ang tibok ng puso ni Valeria. Si Adrian. Nakatayo ito doon, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Hindi ang kanyang mamahaling suit. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-asa at pangamba. Hindi ito nagsalita. Humakbang lang ito papasok. Dahan-dahan. Adrian, sabi ni Valeria. Ang boses ay mahina. Hindi ito sumagot. May hawak itong isang bagay. Isang kulay dilaw na payong. Iniabot nito ang payong kay Valeria. Hindi niya kinuha. Nagbabaka sakali lang, sabi ni Adrian. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Baka umulan? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Valeria. Isang ngiting may halong luha. Ang kanyang golden moment. Hindi niya kinuha ang payong.
Sa halip lumapit siya at sa gitna ng karinderya ni Aling Nena, sa harap ng kanyang mga magulang at mga kapitbahay, niyakap niya si Adrian. Niyakap siya pabalik ni Adrian mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan. Ibinaba nito ang payong. Ang lahat ng nakaraan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ay biglang naglaho. Ngunit ang tanong ay nananatili. Sapat na ba ang pagmamahal nila para sa isa't isa, para kalimutan ang sakit? Kaya ba nilang itayo ang kanilang hinaharap sa isang pundasyon na nagsimula sa kasinungalingan? At ano ang sasabihin ng mundo sa kanila? Hindi niya alam. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng yakap ni Adrian, alam niyang handa siyang malaman. 5 taon na ang lumipas. Ang amoy ng adobo at sariwang lutong tinapay ay naghahalo sa hangin. Ang Aling Nena's karinderya ay lumago na. Mayroon na itong sariling bake shop sa tabi, ang Valeria's Sweet Escapes. Sa loob, abala si Valeria sa pag-aayos ng display ng mga ensaymada at pandesal. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tagiliran, isang maliit na bata ang abala sa paglalaro ng kanyang mga laruan. Si Leo, ang kanilang anak ni Adrian. Mayroon itong mga mata ni Valeria, ngunit ang nangiti ay sa kanyang ama. Ang buhay nila ni Adrian ay hindi naging madali. Matagal bago tuluyang nawala ang mga anino ng nakaraan. Matagal bago tuluyang naghilom ang mga sugat. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Ang pagpapatawad ay hindi isang pangyayari. Isa itong proseso. Natawad na ba si Valeria? Oo, natawad niya si Adrian. Hindi dahil sa kinakailangan, kundi dahil sa pinili niya. Pinili niyang palayain ang kanyang puso mula sa galit at sakit. Natawad din niya si Lorenzo at Cassandra, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang kanilang pagbagsak ay isang paalala na ang katotohanan ay laging mananaig. Nakahanap na ba sila ng kapayapaan? Oo. Ang palasyo ng mga Rivas ay hindi na isang malamig na hawla. Ito ay naging tahanan, isang tahanan na puno ng tawanan, pagmamahal, at kung minsan, mga argumento na nagtatapos sa pagkakaintindihan. Maging si Doña Eleanor ay lumambot na. Nakikita niya ngayon kay Valeria ang isang babaeng karapat-dapat sa pangalan ng mga Rivas, isang babaeng may lakas, integridad, at higit sa lahat, pagmamahal. Si Leo, ang apo nito, ang nagtulay sa kanilang lahat. Ang doorbell ng bake shop ay tumunog. "Daddy!" Sigaw ni Leo. Tumatakbo patungo sa pintuan. Pumasok si Adrian. Hawak ang isang bouquet ng mga dilaw na rosas. Hindi na payong. Nakakasual lang ito. Nakangiti. Ang kanyang mga mata ay naghahanap agad kay Valeria. "Hi, love." Bati nito. Hinalikan si Valeria sa noo. "How was your day?" "Busy, gaya ng dati." Sagot ni Valeria, ngumingiti. "Pero masaya." Ang dating malamig na CEO ay naging isang mapagmahal na asawa at ama. Ang kanyang paglalakbay sa pagtubos, Path to Redemption, ay nagpatunay na ang pag-ibig ay kayang baguhin ang pinakamatigas na puso. Isang araw, habang kumakain sila ng hapunan, kasama si Doña Eleanor at ang kanyang mga magulang sa dining room, tiningnan ni Valeria ang kanyang pamilya. Isang pamilya na hindi niya inakala na magiging kanya. Isang pamilya na nagsimula sa isang kasinungalingan, ngunit lumago sa pagmamahal, pagpapatawad, at pag-unawa. Ano ang naiwan na aral para sa mga tagapakinig? Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. May mga pagkakataong madudurog ang iyong puso at pakiramdam mo ay gumuho na ang iyong mundo. Ngunit sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon. Ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong fairy tale. Minsan, nagsisimula ito sa mga peklat, sa mga pagkakamali, at sa mga aral na pinakamahirap matutunan. Ngunit ang tunay na pag-ibig, tulad ng isang puno, ay lumalago sa gitna ng unos.
Ito ay nangangailangan ng pagtitiwala, pag-unawa, at pinakamahalaga, ang tapang na magpatawad. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang paghihiganti. Ito ang paghahanap ng kapayapaan sa iyong sarili at ang pagmamahal na pipiliin kang panatilihin araw-araw, anuman ang mangyari. Sila Valeria at Adrian ay patunay na kahit ang pinakamasakit na simula ay maaaring magkaroon ng pinakamatamis na katapusan at ang kanilang kwento ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga pusong sawi na naghahanap ng kanilang sariling happily ever after.